Learning task 1. From the given equation of a line, 2x plus 3y equals 5, find the 2 points that will satisfy the equation. Anong gagawin natin? Ganito lang. Ito yung given natin, 2x plus 3y equals 5. Kailangan natin gawing 1 yung ating x dito. Paano natin gagawin yun? Multiply natin yung multiplicative inverse ng kanyang numerical coefficient. Halimbawa yung kagaya ng 2. Numerical coefficient niya ay 1/2. Pag naging 1/2 to, ang ating ipinalit dito, magiging 1 na siya. Tapos, pag nilipat sa kabila, 5 minus 1 is 4. Hindi siya divisible by 3. Kaya gawin nating negative. Negative 1/2. Para pag halimbawa nilipat sa kabila, ito muna yung magiging negative 1. Yan. Pag nilipat natin sa kabila, magiging positive yung ating 1. Divisible na siya ng 3. 5 plus 1 is 6. 6 divided by 3 is 2. Ito na yung ating isang solution. Then, pangalawa, gawin din natin 1 yung ating y. Ito, gagawin natin 1. Multiplicative inverse ng 3 ay 1/3. Multiply lang natin. Magiging 1 na siya. Pag nilipat sa kabila, 5 minus 1, 4. Divisible siya ng 4 divided by 2 is 2. Ito yung ating pangalawang solution. Then, ang sunod, letter B, the slope and the y-intercept. Gagamitin natin, tatranspose lang natin to sa y-intercept form. Ano yung y-intercept form? Ganito, y equals mx plus b. Mapapansin natin, nandito ang y, tapos nandito ang x, saka yung ating constant. Ito, ililipat lang to sa kabila, magiging negative. Kaya magiging negative 2x plus 5. Yan. Tapos yun, remain the same pa rin yung ating 3y. Then, divide lang natin ang whole equation ng 3 para mawala yung numerical coefficient ng y kasi kailangan walang kasama ang y. Ito mangyayari. Negative 2/3 x tapos 5/3 yung ating tapos y na lang nasa labas. Ito na yung ating y-intercept form. Pero ang tinatanong, ano yung slope at y-intercept? Ang slope natin yung katabi lagi ng x, negative 2/3 ang slope. Tapos ang ating y-intercept ay yung positive 5/3. Then next, the x and y-intercept. Paano natin gagawin to? Ang ginagawa dito, pagkuha ng x-intercept muna, gawin natin 0 tong may y. Pag 0, i-eliminate natin, natira na lang, kung makikita nyo, 2x equals 5. Ganito mangyayari. Kasi natakpan na to. Then, solve na lang natin. Para makuha ang value ng x, divide lang natin both side ng 2. X is equal to 5/2. Ibig sabihin ng ating x-intercept ay 5/2, 0. Yun ang x-intercept. Lagi ang value ng x sa x-intercept ang nandito sa side ng x. Tapos 0 yung partner. Ganun din gagawin natin dito sa y. Takloban ko itong 2x. Nakakip tayo. Natira na lang ay 3y equals 5. Divide lang both side by 3. Magiging y is equal to 5/3. Paano isusulat ang kanilang coordinates? 0, 5/3. Ibig sabihin, yan na yung ating y-intercept. Example number 2 na tayo. 2 points that satisfy the given equation. Yan. Yung gagawin natin, kung ano yun na ginawa natin 1 ito, yan naman ay kahit ano talagang number ang pwede natin gamitin basta makuha natin yung ating coordinates. Ibahin naman natin para makita nyo, ibig ko sabihin. Yung y, sa substitute natin ay 3. Yan. Then, 2 times 3 is 6. Ngayon, lilipat to sa kabila. Magiging 4 minus 6. Then, 4 minus 6 is negative 2. Ngayon, since negative yung x, kailangan positive yan. Divide lang natin para sila ng negative 1. Ito magiging sagot.
Yan na yung ating isang point. Positive 2 and 3. Then, ang sunod, yan. Iba uli number ang ating gamitin. Negative 2 naman ang aking naisip. Yan. Negative 2. Since yan ay minus, negative, magiging positive 2. Yan. Tapos, lilipat ulit natin ang kabilang side na equality sign. Magiging 4 minus 2. 4 minus 2 is 2. Then, divisible sila parehas ng 2. Kaya, magiging 1. Ito na yung ating pangalawang solution that satisfy the equation. Then, yung sa ating y-intercept, the same process, gawin natin tong y-intercept form. Minsan na ibang tawag nila doon ay slope-intercept form. Kahit naman na alin doon sa dalawa, basta ganito yung itsura. Ito yung ating y-intercept form. Yung gagamitin. Itong y ay nandito sa side na to. Itong x ililipat sa kabila, magiging positive. Kaya magiging yun ay x plus 4. Since sabi ko nga kanina, yung y dapat laging walang kasamang numerical coefficient, divide natin ang whole equation ng 2. Kaya mangyayari ganito. Ito understood na may 1. 1 divided by 2, di 1 half. Ito 4 divided by 2 is 2. Kaya yan na yung ating y-intercept form. Then, laging yung kasama ng x, yun ang ating slope. Ang hinahanap dito ay slope. Tapos ang ating b, o yung y-intercept natin ay yung constant sa dulo. Then, dako naman tayo dito sa x and y-intercept. Yung kagaya the same process natin kanina, takpan muna natin yung isa. Yan. Halimbawa yan, 2y is equal to 4. Ito na natin muna, yung x muna. X is equal to 4. Since negative tong x, divide natin siya ng negative 1. Kaya ito mangyayari, x is equal to negative 4. Tapos, ito na yung ating coordinates. Yan na yung ating x-intercept. Then, sunod, yung tinatakpan kanina, 2y is equal to 4. Divide both side by 2. Magiging 4 divided by 2 is 2. Yan na yung ating y-intercept. Itong coordinates, 0, 2. Huwag malilito sa pagsulat ng coordinates. Pag y-intercept, nandito sa y ang given nating sinolve yung y. Tapos ito sa x-intercept nandito sa kabilang side. Ay baka kasi nalilito dyan. Yan yung ating y-intercept. Learning task 2. Find the equation of a line, write in slope, intercept form, and in standard form. Kagaya nito, number 1. Meron tayong given na slope na negative 4 at yung y-intercept natin ay 1. Substitute lang natin dito sa ating equation na slope-intercept form. Y equals mx plus b. Yung m ay negative 4, di magiging negative 4x to, tapos yun ay 1, positive 1. Kaya ang ating isang equation ay y equals negative 4x plus 1. Then, yung ating standard form naman, sinasabi ax plus by equals c. Where a is positive. Ibig sabihin, gagawin natin yung positive lagi yung a. Galing dito sa ating sasagot kanina. Yan, y equals negative 4x plus 1. Ito ay lilipat natin para maging positive yung ating a. Pag lumipat sa kabila, magiging positive 4x plus y equals 1. Ito na yung ating pangalawang sagot. Yung ating standard form na equation. Learning task 2, sample number 2, 2 points naman ang given. Ano yung ating gagawin? Una muna, kukunin natin ang slope. Yan, gamit ang ating formula. M is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Substitute lang natin yung value. Itong y sub 2, ito sa pangalawang point. Kahit na magkabalik siya dyan, walang problema. Basta yun ang magkasama. Halimbawa ito, magkatapat y sub 2, x sub 2. Ito yung dalawa. Pakita natin. Yan positive 3 tsaka positive 4. Yun yung magkatapat. Tapos yung isa negative 2 tsaka positive 1. Yun din ang magkatapat.
Then, solve na natin. 3 minus negative 2, magiging positive 2 yun. 3 plus 2 is 5. 4 minus 1 is 3. Ibig sabihin, 5/3 yung ating slope. Anong gagawin sunod? Gagamitin natin yung point. Yan, ang tinatawag na point slope form. Galing siya dito, derivation dito sa formula na to. Itong gagamitin natin. Substitute lang natin kahit alin sa point na nandito na given. Yan, ito yung 5/3. Ang pinili natin ay itong pangalawang point. Negative 3 saka positive 4. Yung sinasubstitute natin sa y1 at saka x1. Sabi ko nga kahit siya ay magkabaliktad kahit itong isa ang gamitin, walang problema. Basta sila magkasama, hindi naghihiwalay. Then, yan. Distributive property of multiplication of 5/3 times x is 5/3 x. Then, 5 times negative 4 is negative 20. Then, copy lang denominator. Ang sunod natin gagawin, tanggalin muna natin lahat ng denominator. Multiply lang natin siya ng positive 3, ang whole equation. Para maging ganito. 3 times y is 3y. 3 times negative 3 is negative 9. Then, tanggal na yung 3 natin sa ilalim, magiging 5x na lang. Tapos tanggal na ulit ito, magiging negative 20 na lang. Then, para makuha natin ang standard form na ating hinihingi dito, itong x, isama na natin kay y, tapos ito ililipat natin sa kabila. Ganito ang mangyayari. Yan. Bakit ito ay lumipat ay positive pa rin? Kasi para mapagsama ko, since positive dapat ang ating x o yung a doon sa ating x, ay ito na lang nilipat ko. Naging negative 3y, tapos yung negative 9 remain, ito nilipat ko sa kabila. Naging positive 20. Then, solve na natin yung negative 9 plus 20 is positive 11. Yan. Pinagsama na natin yung constant. Yan na yung ating standard form. Then, kunin naman natin ang y-intercept form. Sa y-intercept form, kinakailangan positive y, ito na lang ilalabas ko. Ibig sabihin magiging 3y is equal to 5x, tapos ito lilipat sa kabila, minus 11. Yan. Then, divide natin ang whole equation ng 3. Ito, magiging sagot. Para mawala yung numerical coefficient ng y. Ito na yung ating slope-intercept form. Yan yung method 1. Pero mas nire-recommend ko na gamitin nyo na lang tong method 2. Para sa akin ito yung mas madali. Pag nakuha na natin ang slope, the same process, substitute na natin dun sa y-intercept form. Yan, y equals mx plus b. Substitute muna natin y equals 5/3 x plus b. Ito, 5/3 yung ating slope plus b. Ibig sabihin, b ang nawawala para makakompleto natin ang y-intercept na equation. Substitute lang natin kahit alin sa point na to. Since kanina ginamit ko na to, ito naman ang gagamitin ko para makita nyo kahit alin ay pwedeng gamitin. Yan. Akin munang tinanggal muna yung ilalim para mas madali ang ating substitution. Multiply natin ng 3 ang whole equation na magiging 3y, tapos ito 5x na lang, tapos ito plus 3b. Multiply ko ng 3 para mawala yung denominator. Kung ano yung nasa denominator, yun yung ating pang-multiply sa whole equation. Para mas madali tayong makapag-solve. Yan yung kanina yung sinasabi ko, negative 2 yung y, positive 1 ang x. Then solve lang natin, 3 times negative 2, negative 6, tapos 5 times 1, positive 1, tapos yung 3b. Then, ito ililipat sa kabila. Ayusin ko lang lagi ang sulat, ito inuuna ko. 3b is equal to negative 6 minus 5. Yan. Then, solve lang natin, negative 6 minus 5 is negative 11. Divide natin ng both side ng 3 para wala nang makuha natin value ng b.
O, negative 11 third. O, ibig sabihin, nakuha na natin value B, isisingit lang natin siya dito sa ating isinulat kanina. Meron na tayong y-intercept form. Yan, galing dito. Yan, palitan lang natin yung B, negative 1 third. Ito na yung ating y-intercept form. Kung mapapansin nyo, kaparehas naman siya nito. Then, substitute lang natin uli. O, multiply uli natin sa 3 lahat para mawala ang denominator. O, yan, 3y, tapos to 5x minus 11, kagaya ang ginawa natin kanina dito. Then, ayusin natin, kinakailangan daw ay, doon sa ating standard form, ang a ay positive. Ito ay positive na, kaya ito ililipat natin. Magiging 5x minus 3y, tapos lilipat sa kabila, equals 11. 5x minus 3y equals 11. Yan na yung standard form natin. Example number 3 naman tayo. Ito ang given naman natin ay dalawang intercepts, x-intercept and y-intercept. Ano gagawin natin? Gagamitin natin yung change in y over change in x. Kaparehas din yan ang ating kanina. Papakita ko lang na parehas. Yan ito yung ating sa formula na y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Pero paano ba ginagamit yung sinasabing change in y over change in x? Papaliwanag ko lang muna. Pag sinasabing change in y, halimbawa dito from point to point tayo. Halimbawa from point na to, change in y. Ito yung y natin, 0, naging 5. Ibig sabihin, binigyan natin ng plus 5. Kaya 5 ang ating mapunta dito sa change in y. Tapos ito, negative 3, naging 0 dito sa isang point. Ibig sabihin, binigyan natin ng plus 3. Para ma-0 yon. Negative 3 plus 3 is 0. Ibig sabihin na magiging slope natin ay 5 over 3. Yan. Then, gamitin na natin yung ating slope-intercept form. Since meron na tayong given na y-intercept na 5, substitute na lang dito, tapos yung m, substitute dito. Ayan. Magiging y is equal to 5 third x. Ito, 5 third x. Tapos yung ating y-intercept na 5. Yan na yung ating y-intercept form. Change na lang natin sa standard form. Laging magkakalimutan, positive ang ating a. Pwede naman na tanggalin muna natin yung denominator para mas madali. Kasi kung makakita natin sa standard form, isang straight lang siya, walang denominator. Tanggalin natin. Ganon. The same process. Multiply natin kung anong denominator. 3 times y is 3y. Tanggal na denominator, 5x na lang. Tapos 3 times 5 is 15. Ngayon, positive na yung ating x, yung ax natin, positive na. Ito ililipat sa kabila. Magiging 5x minus 3y. Ito ililipat sa kabila equals negative 15. Yan na yung ating standard form. Sample number 4. A is equal to 3, B is equal to negative 7. Yan din yung kagaya kanina sa number 3. X at saka y-intercept lang yan pag A at B ang ginamit. Kaya ibig sabihin itong A ay magiging ganito. 3, 0. Tapos itong B ay 0, negative 7. The same process. Change in y over change in x. Yan. 7 minus 0. Tapos, over negative 3. Ibig sabihin magiging positive na siya kasi negative 7 over negative 3 is positive 7 third. Then, substitute na uli natin dahil tayo may y-intercept na uli. Yan. Substitute lang ang value ng m at value ng b, which is this. Yung value ng m natin, 7 third. Tapos ang value ng b, negative 7. Yan na yung ating slope-intercept form. The same process. Huwag kakalimutan, positive ang ating a. Pero tanggalin uli muna natin ang denominator. Ang denominator natin ay 3. Yan ay pamumultiply natin sa whole equation. Yan. 3 times y is 3y. Tapos tanggal lang ang 3 dito. 5x na yung matira. Tapos 3 times negative 7, negative 21. Then, sabi nga, a ay positive. Positive na dito.
Kaya ito na lang lilipat natin. 5x minus 3y, tapos lilipat equals 21. Yan na yung ating standard form. Example number 5. Slope and a point. Anong gagawin? Yung kagaya ng tinuro ko kanina sa number 1 natin, to process. Ang pinagkaiba lang nun ay dalawang point yun. Ito, given na isang point at saka isang slope. Dalawang process natin. Kahit alin sa dalawang process o method, pwede nyong gamitin. Unahin natin ang point slope equation. Yan. Ito yung ating point slope equation natin. Slope point. Yan. Substitute lang natin yung given point. 1 yung ating y. Tapos, yung x natin ay 2. Then, distributive property of multiplication. Yan. Kopya lang to. Y minus 1. Tapos, 3 times x, 3x. 3 times negative 2 is negative 6. Then, lipat ito sa kabila. Y is equal to 3x minus 6 plus 1. Then, combining like terms, negative 6 plus 1 is negative 5. Y equals 3x minus 5. Ito na yung ating y-intercept form. Gagawin na lang natin standard form. Ayan, ito ang given natin. Pag gagawin standard form, sabi nga, kailangan positive yung a. Since positive na to, ito lilipat natin sa kabila. 3x minus y is equal to positive 5. Kasi nga yun ay positive na yung ating 3x. Yan na yung ating standard form. Kung gagamitin naman ninyo ito, okay lang din. Direct na. Y equals mx plus b. Meron na tayong slope. Hanapin na lang natin yung y-intercept. Yung slope natin ay 3. Substitute lang. Equals y equals 3x plus b. Then, substitute natin yung point. 1 yung y. 2 ang x. Then, solve for the value of b. Yan. 3 times 2 is 6. Then, lilipat sa kabila. Magiging negative 6 plus 1 is negative 5. Yun ang value ng ating b. And then, substitute na natin ito negative 5 doon sa b. Kaya magiging y equals 3x minus 5. Pinalit na natin yung value ng b dito. Yan na yung ating y-intercept form. Then, the same process. Sabi nga dito ay a is positive. Positive na to. The same process lang dito. Lilipat natin ito sa kabila. 3x minus y equals 5. Ito na yung standard form natin. Learning task 3. Find the equation of the line. Do it on your notebook. The slope is 3 passing through negative 1 and 4. Yung dalawang process ulit natin. Pero isa lang gagamitin nyo sa process na to. Unahin natin itong process na isa. Substitute lang natin dito sa formula yung given point. Ito positive 4, yung value ng y, tapos yung x natin ay negative 1. Then yung ating slope ay 3, yung m. Then solve. Ito ay y minus 4, tapos 3, distributive property. 3 times x is 3x, 3 times, since minus negative 1, magiging positive 1 yun. Kaya 3 times 1 is positive 3. Then, lipat lang natin ito sa kabila, magiging positive 4. Yan, y equals 3x plus 3 plus 4. Combine lang natin to 3 plus 4 is 7. Kaya magiging sagot natin, y equals 3x plus 7. Yan ang y-intercept form natin. Then, galing dyan, sabi positive ang ating a. Ito ay positive na. Ito lilipat natin. 3x minus y equals negative 7. Ito na yung ating standard form. Another solution para lang makita ulit. Yan. Y equals 3x plus b. Kasi 3 ang ating slope. Then, compute lang ang value ng b. Substitution din ng ating point.
Ang y natin, 4. Substitute natin. 4 tapos negative 1. Then, solve na natin. 4 equals 3 times negative 1 is negative 3. Then, lilipat sa kabila. Magiging 4 plus 3 is 7. Ito na yung value ng ating b. Substitute lang natin dito sa ating b. Yan. Pagka-substitute, ito na yung ating y-intercept form. Mas mabilis. Tapos, gagawin na lang natin the same process dito. Consider lang tong a is positive. Lipat-lipat lang. Ito na ang ating magiging standard form. Example number 2. The line passes through point 5, negative 4 and negative 2, positive 2. Kunin mo na slope. Substitute lang natin. 2 plus 4 is 6. Magiging plus 2. Tapos negative 2 at negative 5 is negative 7. Kaya negative 6 over 7 ang slope natin. Then, substitute lang natin ulit sa formula. Yan. Ito. Y equals negative. Tapos negative magiging positive 4. Magiging y plus 4 na yon. Tapos distributive property, negative 6 over 7 times x, negative 6 over 7x. Then, negative 6 times positive, negative 5 is positive 30. Then, kopya lang denominator. Then, tanggalin natin ang denominator. Yan. 7y plus 28 kasi 7 times 4 is 28. Then, negative 6x plus 30. Then, lipat lang natin. Ito ay negative. Sabi kanina, kailangan positive to. Kaya ito nilipat ko sa kabila. Mapansin nyo, 6x plus 7y. Tapos ito nilipat ko dito. Equals 30 minus 28. Kaya ito mga nagpalit ng sign. Ito negative 28. Saka yung positive 6x. Ngayon, combine lang natin. 30 minus 28 is 2. Yan na yung ating standard form. Then, lipat lang uli natin ito sa kabila para makuha ang y-intercept form. Yan, nilipat natin na negative 6x plus 2. Divide natin ang whole equation ng 7. Ito yung ating y-intercept form. Then, doon sa another method, substitute natin yung nakuha nating slope, negative 6 over 7. Tapos kukunin na lang value ng b. Tanggalin muna yung denominator. Naging 7y equals negative 6x plus 7b. Then, substitute the value ng point. Pili na lang. Kanina, ito napili ko. Itong point na to, ito naman yung gagamitin ko. Yan, positive 2 at saka negative 2. 7 times 2 is 14. Tapos negative 6 times negative 2 is positive 12. Then, kopya lang yung ating positive 7b. Then, ililipat natin ito. 14 minus 12 is equal to 7b. Yan. Pinaligtad ko na. Tapos, solve lang. 14 minus 12 is 2. Divide both side by 7. Ito yung ating b. Positive 2 over 7. Substitute lang natin dito sa ating nasa taas. Yan, kopya lang to. Y equals negative 6 over 7x plus 2 over 7. Substitute lang. Tapos, sa standard form, ayan ang y-intercept form natin, o slope-intercept form. Tanggalin ulit ang denominator by multiplying 7. O 7y equals negative 6x plus 2. Then, ayusin lang, gagawin positive 2. Ito, lilipat natin sa kabila. Magiging 6x plus 7y equals 2. Yan yung ating standard form. Example number 3. Find the equation of a line. Do it in your notebook. In slope-intercept form.
y equals mx plus b, tapos standard form ay ax plus by equals c. Kung mapapansin natin, ang given natin ay slope, pasok na din substitute lang, tapos y-intercept natin ay 3, papalit lang ulit sa b. Yan na yung ating y-intercept form. Napakadali. Then, tatanggalin lang yung denominator. Multiply lang natin ng 3. 3y is equal to 2x plus 9. O, wala na tayong denominator. Ayusin na lang to. O, positive na to. Ito, ililipat natin. 2x minus 3y equals negative 9. Ito na yung ating standard form. Example number 4. The x-intercept is negative 2 and the y-intercept is positive 4. Ganun ulit. Change in y over change in x. 4 minus, ito, naituro ko na kung paano ito ginagawang coordinates. 4 minus 0 over 0 minus negative 2 equals 4 divided by 2 kasi magiging positive 2 na to. Kaya ito ang ating slope. Kaya napakasimple lang gagawin. Y equals mx plus b. Substitute lang natin ang slope ay 2. Tapos ang y-intercept ay 4. Y equals 2x plus 4. Tapos ayusin na lang. Ayan ang ating y-intercept. Ayusin na lang natin. Kailangan daw positive ang ating a. Dito lilipat. Magiging 2x minus y equals negative 4. Ito na yung ating standard form. Example number 5, passing through point negative 1, negative 2, and point 3, positive y. First thing to do, gawin natin ay solve muna ang slope. Substitute natin yung value. 5 minus negative 2, yung magiging 5 plus 2, 7 na. 3 minus negative 1, 3 plus 1, 4. 7 over 4 ang ating slope. Then, substitute lang natin yung slope dito. Saka isang point. Pipili ulit tayong point. Yan. Pagkatapos niya, pag na-substitute na natin, napili ko ay 5 saka ito. Yung 3. 3 at 5 ang napili ko. Multiply natin ng kung ano yung denominator para mawala ang denominator. Pwede namang distribute muna bago multiply, pero kahit i-multiply muna, wala din yung problema yun. Yan, pag na-multiply natin sa denominator, ito yung magiging output natin. 4y minus 20 equals 7x minus 21. Lilipat natin itong 4y dun sa kabila, kaya magiging negative 4y. Tapos itong positive 21 sa kabila, kaya magiging positive 21. Yan, then, combining like term, negative 20 plus 21 is 1. Ito na yung ating standard form. Then, gagawin na lang natin y-intercept form. Kailangan ay positive to. Ito na lang lalabas natin. 4y equals 7x minus 1. Yan. Then, divide natin whole equation ng 4. Ito na yung ating magiging slope-intercept form. Yung another method, y equals mx plus b. Nasolve na natin kanina yung slope. Substitute lang natin dito. Then, pili uli ng point. Multiply muna natin para mawala yung mas mabilis. Yan, nakapili na. Negative 1 saka negative 2. Then, compute. 4 times negative 2 is negative 8, 7 times negative 1 is negative 7. Tapos plus 4b. Then, dilipat na lang ito sa kabila. Exam 4b equals negative 8 plus 7. Then, negative 8 plus 7 is negative 1. Divide both side by 4. b is equal to negative 1/4. Then, substitute na lang uli natin yung negative 1/4 dito sa ating b kanina. Yan. Ito na ang ating y-intercept.
Tapos, multiply natin ang whole equation ng 4. 4y equals 7x minus 1 ang matira. Then, ayusin na lang natin ito. Lilipat sa kabila, 7x minus 4y equals positive 1. So, ito na yung standard form natin. Learning task 4. Do the following in your notebook. Find the equation of a line given the graph. Halimbawa, ganito ang graph natin. Yan. Ang titingnan natin, kailangan natin na malaman ay slope at saka y-intercept para makagawa agad tayo ng equation. Mapansin natin, nagdaan siya sa negative 1 doon sa ating y-axis. Titingnan natin yun. Example, meron tayong negative 1 na y-intercept. Tapos ang slope natin, bilangin lang natin doon from point to point. Pwede dito kayo mag-start, pero dito na lang mag-start para mas ma-easy ang pagbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang ating rise, tapos 1, 2. Tapos 2 ang ating run. 7 over 2 ang ating slope. Yan. Tapos ayusin na lang, y equals mx plus b. Substitute yung ating slope, negative 7 over 2x minus 1. Ito na yung ating equation of a line. Then, pangalawa, another example natin, ganun uli. Tingnan lang uli natin. Ito. Negative 3 ang ating y-intercept. Then, bibilangin natin ang slope. Pwede dito tayo mag-start papunta doon. Kaya lang napakalayo. Dito na mag-start sa mas malapit. 1, 2, 3, 4. 4 ang ating rise. 1, 2, 3. Ito ang ating run. Ibig sabihin, 4/3 ang ating slope. Then, substitute na lang uli natin. Yung 4/3, y equals 4/3 x. Tapos, negative 3 ang y-intercept. Next, sample number 3. Ang ating y-intercept na dinanan, positive 3. Yun ang ating y-intercept. Then, bilangan lang natin ating slope, rise over run. 1, 2, 3. Tapos, run. 1, 2, 3. Example, 3 over 3 or equal to 1. Ito yung ating slope. Substitute ulit natin. Yan. Hindi na kailangan isulat ang 1 kasi understood na yun. Y equals x plus 3.